Diyos ang papuri. Sa Diyos ang papuri ngayong umagang ito. Come on, Church of God. Kung handa ka ng papurihan ng Panginoon sa buhay mo ngayon, pwede mo bang ipalakpak yung mga kamay na yan? Hallelujah. At ngayong umaga, sabay-sabay tayong magpapasalamat sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Kung naniniwala kang walang imposible sa Panginoon, pwede bang ipalakpak mo yung the best para sa Panginoon ngayon? Come on! Hallelujah! Sa'yo lahat ay magagawa, lahat makakaya, kalakasan ko'y ikaw, walang imposible sa'yo aking nakita, taglay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala, walang imposible, hallelujah, walang imposible. Minsan pa kapatid, awitan natin ang Panginoon ngayong umaga. Hindi aasa sa laki. Pwede ko bang marinig yung mga palakpak na naniniwala? Hindi aasa sa nadarama. Ikaw lang ang tangi kong kasama. Alam ko na lahat ay makakaya. Sa'yo lahat ay magagawa. Itaas mo yung mga kamay na yan. Kalakasan ko ikaw, walang imposible sa'yo aking nakita, taglay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala, walang imposible. Hallelujah! Whoa! Walang imposible sa'yo, Panginoon. Minsan paawitin natin. Hindi aasa sa laki, hindi kami aasa, hindi aasa sa nadarama. Ikaw lang ang tangi kong kasama. Alam ko na lahat ay makakaya. Sa'yo, come on, awitin mo yan ng may galak para sa Panginoon. Kalakasan ko ikaw, walang imposible sa'yo aking nakita, taglay mong pag-asa, ako ay nagtitiwala. Isigaw mo yan, kapatid. Walang imposible. Hallelujah. Whoa. Sa'yo lang kami aasa, O Jesus. Sa'yo lang, Panginoon. Hallelujah. Come on, church. Kay Jesus, come on. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kung nagtitiwala ka kay Jesus, come on. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Kay Jesus, kay Jesus. Oh, kay Jesus ang tiwala ko. Sa'yo come on. Lahat makakaya, kalakasan ko ikaw, walang imposible.
noon ngayon. Atin siyang aawitan at sasambahin ngayong umaga. Come on, sing with me, church. Umaawit, come on. Nagdiriwang, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay. Papuri kay Yahweh, sa'yo lang, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on, sing it louder. Come on, itaas mo yung mga kamay na yan. Sa pagkailanman, di nagbabago. Whoa, come on. Diyos, hari ng mga hari, sa pagkailanman, di nagbabago. Isigaw mo yan. Yahweh ang ating Diyos. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas. Hallelujah. Umaawit, kumon, nagdiriwang, papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit. Pwede ko bang marinig na umaawit ang mga naniniwala para sa Panginoon? Come on. Yahweh, Yahweh, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, at sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Come on, church. Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Wow, isang bawitin mo. Hari, pwede mo bang isigaw yan? Tapat kailanman, di nagbabago. Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah, kung naniniwala ka na ang pagpapalay bubuhos sa harapan natin ngayon. Come on, awitin natin na ng sabay-sabay para kay Jesus. Hallelujah. Pagpapalay bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Come on, isigaw mo ang pangalan niya. Yahweh, sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, minsan ba pagpapalay bumubuhos na? Yahweh, hallelujah, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, 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 isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, come on, awitin mo ito, kapatid. Come on, let the congregation sing it louder. Di nagbabago. Wow, isa pa. Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Wow, ikaw ang tunay na Diyos. Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Minsan pa, ikaw ang tunay na Diyos. Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Isigaw mo yan. Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Nakasama namin araw-araw sa
sa kahit anumang panahon. Come on! Hey! Come on! Awitin mo to church. Hallelujah! Araw-araw kasiyahan, araw-araw ka, come on, araw. Tunay nga, Panginoon, araw-araw, minsan pa, araw-araw, araw-araw, araw-araw di iiwan, araw-araw, o Diyos, araw-araw, o Diyos. Ano man, come on, give your wave offering for Jesus. Ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Ipalakpak mo yan. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan. Come on, church. Araw-araw, araw-araw. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, o Diyos, araw-araw, o Diyos. Ano man maging mo, pwede ko bang makita yung mga kamay na nagtitiwala sa Panginoon? Come on, leave your hands up. Ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Tunay nga, Panginoon, na wala kang katulad. Wala kang katulad sa buhay namin, O God. Hallelujah. Minsan pa, kapatid, awitin natin to. Wala kang, come on, sing it louder. Wala kang katulad, Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang. Pwede ba yung mas malakas? Hallelujah. Wala kang katulad, lalala. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ano man. Come on, let the congregation sing it. Hallelujah. Minsan pa, come on. Ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Minsan pa, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw. The best na palakpak mo para sa Panginoon ngayon. Hallelujah. 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 Tunay nga, Panginoon, na hindi ka nagbabago.
Sa kahit anong pagsubok, Panginoon, sa kahit anong panahon, sa kahit anong season ng buhay namin, kasama ka namin, God. Hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinagkulang, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan. Dahil dyan, Panginoon, naniniwala kami na Ikaw lang ang pag-asa namin, God. Ikaw lang ang aming tanging sandigan. Hallelujah. Kaya kapatid, awitan natin ang Panginoon ngayon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't Ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, Ikaw lamang. Kahit kailan, come on, di ka nagkulang, biyaya
kabila ng aming pagkukulang, Lord. Niyakap mo kami ng buo. Sa kabila ng aming karumihan, Panginoon, dahil sa iyong sukdulang biyaya, dahil sa iyong dakilang pag-ibig, tinanggap mo kami, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo kami sa aming karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat, Lord. Minsan pa, church, awitin natin to. Ang walang salang manilubos at umako ng parusa nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko, igawad ang iyong katwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo kami, Panginoon, nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan
sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Oh Diyos ng katarungan at katuwiran. Let the congregation sing aloud. Salamat, Panginoon, salamat. Oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay namin. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang Minsan pa. Oh Diyos ng Come on, church, sing louder. at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kamanalan, kalwalhatian. Salamat, Panginoon. Salamat. Oh Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat. Salamat. Sukdulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Sukdulang biyaya mo. Salamat. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat. Salamat, Panginoon. Marapat lamang na ipagpatuloy mo ang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Hallelujah! Come on, patuloy mong ibigay yan. Patuloy mong ialay ang papuri at parangal para sa Panginoon. Hallelujah! 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 Salamat, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya. Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa. Hallelujah. Holy Spirit, you are welcome in this place. We welcome you in this place this time. Panginoon, thank you for your presence, O God. Naniniwala po ako na nandito ngayon, Panginoon, ang iyong presensya sa kalagitnaan namin, O God. You are moving mightily, Panginoon, with your tangible presence, O God, touching every people's heart today, O God. Hallelujah. Come
salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na muli mo kaming ginising, Panginoon. At muli naming nakasama ang aming mga kapatid, Lord God, dito po sa iyong panambahan. Panginoon, itinataas ko po sa iyo ang aming mga puso, Lord God. Ito po ay inaalay namin sa iyo bilang isang matabang lupa, Panginoon. Taniman niyo po ito ng inyong salita, Lord God, at tumubo po ito, Panginoon, upang aming maisabuhay ang iyong mensahe na maririnig namin ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagluwalhati. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. God bless you, kapatid. Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Batiin nyo naman yung mga katabi nyo. Ngitian mo yan ng pinakamalaking ngiti. Yan, labas mo lahat ng ngipin mo. Ayan, kumustahin mo naman yan, i-high five mo naman ng iyong katabi. High five, high five, ayan. Ano ba, kumusta kayo second service? Magpapatalo ba kayo sa first service? Let me hear your clap for second service. Oh, kala ko mga tulog pa eh. Let me hear your shout, amen! Yun, gising na, kala ko gutom pa eh, no? Are you blessed with the praise and worship kanina? Grabe ang puspos ng Holy Spirit. Alam mo ba, lahat ng kinanta, favorite song ko. Sobrang naiiyak ako, kada kampay ng kamay, kada hampas ng tambol no? Ng drums. Talagang ramdam ko yung presensya ng Panginoon. And I pray that you, my brothers and sisters, will also feel the presence of the Holy Spirit right now. Are you ready to receive God's Word? Are you ready for a fresh and new revelation? Yes, kung ready kayo, ready na rin ako. Ayan, bago tayo mag-start, let's first have a short prayer. Tayo po ay manalangin. Father God, we honor you and we glorify you, Panginoon, once again. Maraming salamat po sa araw na binigay ninyo sa amin today. Thank you, Lord, for waking us up kaninang umaga. Because today, it will be a special day because, Lord, magkakaroon kami ng fresh revelation, magkakaroon kami ng new learnings from you, Panginoon. Open our hearts and our mind nawa. Lord, lahat ng salita na marinig namin ngayon na aming mapag-aralan, ito po ay may apply namin sa aming mga buhay. Because, Lord, we want to be consistent with you, Panginoon. And I surrender everything to you, Panginoon. Let the words that I am going to speak to utter, nawa, kayo lamang po ang makita at maihayag. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. So, before tayo mag-start, gusto ko muna kayong kumustahin. Kumusta po ang nakaraang linggo ninyo? Ayan. Busy? Di ba? And right now, di ba, would you believe, nasa August na tayo? Next month, Burr month na. Wow! Pag Burr month, ayan na, naglalabasan na lahat ng mga bonuses, di ba? Lahat ng mga inipon, ayan, lahat ng mga pagkakagastusan, parating na. Amen po ba? Now, I want to share something with you. Sabi nila, August is a ghost month. Sinong naniniwala? Ay, wow, walang naniniwala sa pamahiin. Naniniwala ba kayo na August is a ghost month? No, bakit? Hindi, I do not believe in that because no matter, kahit anong panahon, kahit anong sitwasyon, God is always there. Walang malas, walang swerte, kundi pagpapala lamang. Amen po ba? Amen. Ayan. So, I want to share with you recently, sabi nga nila, may nagsasabi kasi sa akin, share ko lang, kasi this month, we've been very busy with our clinic, with our daily lives, kasi nag-umpisa na naman ng pasukan. So, feeling tired and feeling lutang ang mama nyo ngayon. Mukha bang lutang? Mukha bang lutang? Feeling lutang kasi sabi ko, bakit ganito? Pag tuwing August, parang sobrang busy. Well, pagbigyan nyo na kasi birthday ko naman. Ay, joke lang. Pagbigyan nyo na, birthday naman, kaya pumalakpak naman kayo. Hindi ko po birthday, sa susunod pa. Sulaan nyo na lang kung kailan yung susunod. Amen? Because August, sabi nila mala, sabi nila palpak, wag ka daw mag-open.
ng negosyo mo. Pero you know what? What God revealed in me, wala siyang pinipiling panahon kasi dati, yung clinic namin, pinagpe-pray ko. Ngayon, 5 taon na po kami. Praise God, no? Napakagaling talaga ng Panginoon. And I don't know kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. Maaaring ikaw ay nasa era na ng harvest mo, or ikaw ay nasa era pa ng praying or ng paghiling ng Panginoon. Pero hold on mga kapatid, huwag kang susuko. Because today is the day that God will answer your prayer with conviction. Amen? And this is the 3rd installment of our series. What is our series for this month? Unconsciously yours. Sabihin mo nga, unconsciously yours. With feeling, unconsciously yours. Parang letter, no? Dear Charo, unconsciously yours. Di ba? Parang letter, nung una, hindi ko maintindihan kung ano yung theme na yun. Kasi for me, ang dating, it's about relationship, it's about love, di ba? Pero, ang sinasabi pala doon ni Pastora, it's the small things na akala nating walang impact kay Lord. Yung pinakamaliit na ginagawa natin na akala natin wala, ay meron pala. Sabihin mo, meron. Meron, pak. Alam niyo yun? Alam niyo palabas yun? Meron, pak. Ano nga palabas yun? Yung kay Vilma Santos yun di ba? O, di ba? Ano po? Akala mo wala, pero meron, pak. O, baka masampal ka naman ng katabi mo. Hindi, joke lang. Di ba? We thought, akala natin, yung ginagawa natin bilang isang tao ay walang dating kay Lord. Well, this is the good news. Sa tao, walang dating. Pero kay Lord, malaki ang impact niyan. Amen po ba? Okay, palakpakan natin, Panginoon. Ang haba ng intro, no? So, 2 weeks ago, yung diniscuss ni Pastora, it was about blessing in every burden. Tama po ba? Sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, hindi po ito masama. There is kapalit na pagpapala. Kaya kung may pinagdadaanan ka, kapatid, huwag mong masamain. Blessing yan. Huwag mong maliitin yan. Amen? Second installment, last week, what was the title of Pastora Press's preaching? Simplify. Di ba? And sa panahon ngayon, it is very relevant na dapat talaga nadidiscuss na about simplicity. Kasi ang mundo ngayon, sobrang komplikado na. Grabe. Ang mga tao ngayon, ginagawa nilang komplikado ang mga buhay nila. Di ba tayo, nung tayo po'y maliliit, o yung mga millennials dyan, di ba tayo, nung tayo'y maliliit, wala namang mga gadget, wala namang mga cellphone, right? Pero tingnan nyo, tayo yung tayo yung pinagpala ng malalakas na katawan, mga gifted, kasi hindi tayo lumaki sa technology. Kasi nung araw, ang basic, ang mga bata ay naglalaro sa labas. Ngayon, ano nang ginagawa ng mga bata? Nagti-TikTok na. Hindi ba kayo naaalarma yung anak nyo nagti-TikTok? Minasama yung TikTok. Itong TikTok na to talaga. Hindi, there are a lot served in front of us. Okay? The question is, we need to look back to the most simplest form of life. Kaya ang title ng pag-uusapan natin ngayon is The Basic. Sabihin mo nga, The Basic. Ano nga ba ang basic? Ano nga ba ang fundamental ng isang pagiging Kristiyano, ng isang pagiging tao? Ano nga ba ang fundamental natin bilang mga tao? Diba? So, brace yourself, fasten your seatbelt, walang matutulog. Sabihin mo sa katabi mo, lalo na yung nakapwesto sa madilim. Oh, baka nakapikit na, intro pa lang po, intro. joke lang. Okay, now this is the good news, no? God created the world, God created us because God wants to bless us. Say amen if you want that. Amen. God wants to bless us, but, merong but. Hindi pwedeng puro sarap, hindi pwedeng puro salo, hindi pwedeng puro hingi. But, this is the truth. We have a part to play. Sabihin mo nga sa katabi mo, may parte ka pala. Isa ka palang parte ng kaguluhang ito. Hindi kaguluhan. Isa pala tayong parte ng magulong mundo. Pero ang sabi doon, magulo man yan, hindi man maganda, hindi man pangit, pero merong purpose ang Diyos kung bakit natin dinadanas yan. And sometimes, ito ang palagi nating na-overlook. What is my part
Lord, ano bang kailangan kong gawin? Kasi sabi mo sa Lord, sabi mo sa scripture, sa Bible, pagpapalain mo ako, pero Lord, ano na? What happened? Isa na lang ang hinihintay ni Lord, ikaw. Kaya naman, ang ating pag-uusapan ngayon, yan. It is written in the Old Testament, 2 Kings chapter 4 verse 1. I know you are familiar with the scripture. Di ba? Are you familiar with the prophet Elisha? Siyempre, oo. Are you familiar with the prophet Elisha? Ay, wala. Hala, now is the time. Ilabas ang ballpen. Sulat niyo, Prophet Elisha. Okay? Si Elisha, now let me give you a short background about Elisha. Elisha, siya yung mentee ni Elijah. Di ba? Oh, you know Elijah. Review. Naku, kailangan nun natin ng Bible quiz. Kailangan anong pumapasok sa isip nyo when you hear the name of Prophet Elijah? Di ba siya lang naman yung propeta na nag-alay ng offering kay Lord na binasa nila? Di ba? As in, basang-basa. Pero sabi niya, paaapuyin niya ni Lord. And the fire came down from heaven. Di ba? And lahat ng Israelites, lahat ng unbelievers naniwala kasi ganun ka-powerful si Lord. And meron siyang mentee, meron siyang tinuturuan, and that is Prophet Elisha. Ayan. So nauna si Elijah bago si Elisha. And what about Prophet Elisha? Ano yung significant event sa kanya? Sa scripture, di ba? What do you remember? Sige, come on, church. Alam mo, interactive po tayo. Bawal po ang tahimik dito. Kailangan sumasagot. Ano yung naririnig nyo? Come on, church. Huwag kayong mahiya. Walang maling sagot. Mali. De, joke lang. Joke lang. Elisha, di ba, if you remember, di ba, siya yung nakatanggap ng double portion of anointing na galing kay Elijah, right? Kasi nung umalis si Elijah, tinanong siya ni Elijah, Elisha, anong gusto mo? Diba? Kung ako yun, sasabi ko, ay, bahay, lupa. Ganun. Sometimes ganun tayo. Pero si Elisha, ang hiningi niya, I want a double portion of your anointing. Diba? And makes me realize, the best gift we could ask from God is wisdom. Not material things, kundi karunungan, kaalaman, and understanding kung paano gumawa si Lord sa buhay natin. Amen po ba? Grabe na wala pa tayo sa first verse, ang dami ko nang nasabi. Please bear with me. Alam mo, minsan madaldal lang po ang mama nyo. Ayan, bear with me. Okay, sabi doon sa 2 Kings, chapter 4, verse 1. Okay, everybody, let us read. O, walang matutulog ha? Okay, ready, set, go. He was a God-fearing man, but now a man he owed money has come to take away my 2 sons as slaves in payment for my husband's death. Diba? Now, kung iintindihin natin, ang sabi dito, nandito daw si Prophet Elisha. And merong isang widow, or ano bang Tagalog ng widow? Balo? Ay, balo. Byuda. Tama. Okay, pasensya na. You know, I cannot understand Tagalog, so, and then, you know, alam mo naman, pero puro yun lang sinasabi, you know, yun lang ang alam na English, you know. Okay, so sabi doon, meron daw isang widow, meron daw isang byuda na lumapit kay Prophet Elisha. And sabi doon, the scripture said, my husband has died. As you know, he was a God-fearing man. So, assuming na itong asawa na to, itong lalaki na ito na namatay, ay kasakasama ni Prophet Elisha sa kanyang ministry. Tama po ba? Kasi he was a God-fearing man. So, maaaring siya din ay isang prophet. Maaaring siya rin ay isang righteous man. So, kung babasahin natin ang scripture with feelings, ayan, dapat, alam nyo ito, my dear brothers and sisters, I want to encourage you, when we read the scripture, maganda pagbabasahin nyo with feelings. Bakit with feelings? With conviction. Bakit? Kasi if we're going to read it with feelings, with conviction, doon natin lalong maiintindihan yung context, yung message behind those letters. Amen po ba? Now, I highlighted here, sir, my husband has died. No? Kung i-apply natin sa panahon natin ngayon, si Elisha, he was a prophet. Kung i-apply natin sa panahon natin ngayon, siguro lalapit kung tayo may problema, kanino tayo lalapit? 'Di ba kay Mayor?
Mayor agad no? Di ba, have you experienced that? Yung, meron tayong problema, and sometimes, lumalapit tayo kay Mayor, Mayor, pwede po ba kaming lumapit sa inyo? Manghingi po kami ng financial support kasi namatay na po yung asawa ko. Di ba? Pero ibahin natin tong widow na ito. So sabi niya, Sir, my husband has died. And kung titignan natin, it sounds like the widow woman is heartbroken. The widow woman is, ano na siya? Ano nga ba yung word na sinasabi ko? The widow woman is, may pinagdadaanan. Di ba? Sabi doon, wala daw siyang pera. And I don't know, no, bakit kapag pera ang pinag-uusapan, kakaiba yung stress na dinudulot nito sa ating mga buhay. Shout amen if you agree. Di ba? Di bali nang wala kang sapatos, wala kang makain, or dadating na yung Judith, no? Dadating na yung naka-orange, mamumutol na ng ano dyan, ng kable. Pero pag sinabing walang pera, wala kang pambayad, there is something stressful about that. Di ba? And kung titignan natin ng buhay, ang daming bagay na pwedeng mag-cause ng stress natin. Sometimes, yung paggising sa umaga, nakaka-stress. Yung magkasakit lang, yung mahal natin sa buhay, nakaka-stress. Lalo na pag ikaw may sakit, nakaka-stress. Lalo na rin pag ikaw tatayo dito, lalong nakaka-stress. Lalo na pag di nagsasalita yung mga kausap, lalong nakaka-stress. Lalo na pag di tumatawa, lalong nakaka-stress yun. Sige, palakpakan na naman. Diba? Sasabi dito, what I have realized here is that no matter how anointed you are, kasi the man died is a prophet or a righteous man, nobody is excused. Lahat tayo na anak ng Diyos, we will experience problem, we will experience heartache, we will experience sickness, financial lowness, no? Yung pagka-empty ng mga bank accounts natin, everyone will experience that. Nobody is excused. No matter how good, how anointed you are. Bakit? Shout amen if you want to know why. Amen. Bakit nga ba? Hindi, joke lang. Bakit nga ba? Because, you know why? Sabi nga doon sa first preaching ni Pastora, let your burden become a blessing. If we experience problem, doon kikilos ang greatness ng Panginoon sa buhay natin. Kasi sometimes nalilimutan nating lumapit kay Lord. Masyado na nating na-overlook. Okay na ako. Stable na ako. Okay na. To the point na masyado na tayong nagiging dependent sa kung anong meron tayo. Pero yung totoong nagbigay ng pagpapala, nakakalimutan natin. Di ba? Ang sakit. Sige po, palapakan natin. Yes! Ang sakit sabihin. I'm sorry. I'm sorry for the word. I'm sorry for the term. Today, medyo magiging brutal po tayo sa pananalita. I know, every one of you, we want to hear the beautiful words, right? Diba? Pero hindi lahat po ng nakasulat sa scripture ay maganda sa pandinig natin. Because the scripture is always telling us what is the truth. And the truth hurts. Amen po ba? Kaya nananaba tayo eh. Truth hurts talaga eh, no? Joke lang. Pinapatawa ko lang ko yan. So nobody is excused. Diba? Lord, nagsaserve na ako sa iyo, Lord eh. Bakit namatayan ako? Lord, nagsa-tights ako every Sunday. Diba? And sabi dito, what you do with what you are going through is very important. Now, if we're going to think the widow woman who went to Elisha, he sounds desperate. Right? Ikaw, desperate ka ba? Tanungin mo yung katabi mo, desperada ka ba? Desperate wife ka ba? Desperado ka ba? I don't know kung gaano siya ka-desperate, pero there is one thing I know, what the widow woman did. Hindi siya nagmukmok, kundi alam niya kung saan siya pupunta. Pumunta siya sa presensya ng Panginoon, kay Prophet Elisha. And kapag tayo ay desperado, we give it to God. You know why? Our desperation can be changed, can be replaced by deliverance. If pupunta tayo sa tamang Diyos, sa tamang tao, hindi sa standard ng mundong ito, our desperation can be converted into deliverance. Because God can deliver you in any situations, in any circumstances you are experiencing right now. Can we claim it? Shout amen.
Okay. Sigurado ka lang, baka tulog na. Lalo na yung mga nasa madidilim, ha? Tingnan nyo, hindi ko nakikita ang mga mukha nyo. Joke lang. Okay, second verse. Sabi dito, "What shall I do for you?" He asked. Sabi ni Elisha, "Anong gagawin ko sa'yo? Tell me, what do you have at home?" Di ba ang weird? Kapag tayo may lalapitan, di ba lalo na pag tayo may utang o may kinauutangan tayo, lalapit tayo sa isang financer. Ay, nakaka-relate. Lalapit tayo sa isang financer and then sasabihin sa'yo ng financer, "Anong gagawin ko ngayon?" Di ba? "Tell me." Sabihin mo sa akin, "Mayor, kailangan po namin ng cash kasi yung anak ko may sakit." Tapos sasabihin sa'yo ni Mayor, "O ano ngayong meron ka?" Di ba weird? Nagagets? Weird. Di ba pag tayo humihingi ng tulong, ang anticipation natin, ang gusto nating sabihin nung hinihingan natin ng tulong, "O anong kailangan mo?" Which is exactly what Elisha said. Imagine kung kaharap mo si Jesus Christ, tapos sinabi sa'yo ni Jesus Christ, "Oh, what shall I do for you?" Ano mangyayari? Di ba parang kikinang yung mata mo? Yan. May dollar sign. Na joke lang. Di ba? Kapag isang powerful man, halimbawa dito na lang sa mundo, nilapitan mo ng tulong, tapos sinabi sa'yo, "O anong kailangan mo? Anong maitutulong ko sa'yo?" Di ba it's music to our ears? Shout amen. Oh, di ba parang, "Ay, ito na. Ma-approve na yung loan ko, 1,000,000, ito na, approve na, pautangin na ako ni boss, papautangin na ako ni man." Biglang sinabi, "Ano bang meron sa bahay niyo? Ano bang meron ka?" Di parang, ha? Kaya nga ako lumapit sa iyo eh. "Mayor, kaya nga ako lumapit sa iyo eh, para tulungan mo ko, tapos ako ngayon nang tatanungin mo kung anong meron ako." Sabog ka ba? Hindi, joke lang. Ano tawag? May masabi lang. I mean, di ba, isn't it weird? If we're going to read the scripture, hindi siya straightforward eh. Kasi kung ako yon, "O sige, pahiramin kita 50,000, tapos na ang problema nung widow, right? Pero there is something more. Sabi doon, "What do you have at home?" Tanungin mo, anong meron kayo sa bahay? Meron po kaming ref, meron po kaming lababo, meron kaming mga plato, pero wala hong mga laman. Ayan, di ba? Meron po kaming bank account, pero wala pong laman. Ayan. Meron din po kaming bank book, pero wala pong nakasulat. Di ba? Parang ang saklap ang saklap ng buhay. Okay. So sabi doon, "What shall I do for you?" Of course, lumalapit tayo sa Panginoon. And then sometimes God will ask a question, "Anong gagawin ko para sa'yo?" And sometimes, this is the revelation. Ibabalik sa atin ni Lord kung ano yung hinihingi natin. Amen po ba? What do you have? Anong meron ka? Gusto mong masolve ang problema mo? Ngayon, ang tanong, anong meron ka? You know what? Sometimes, nilalagay ni Lord sa atin, you want to be a professional someday. Tama? You want to be a teacher. You want to be a doctor, you want to be a lawyer, you want to be a vlogger, you want to be a musician, gusto mong maging sikat ka na videographer, editor, you want to pursue your career, yung sa pagkakaligraphy mo, yung sa pagluluto mo, yung sa pagbe-bake mo, gusto mong i-pursue. Because what do you have? This is the truth. What do you have? All you need is kung ano yung meron ka. Amen po ba? Kumbaga, bago ka palang ipanganak, alam na ni Lord kung saan ka pupunta. Bago ka palang ipanganak, alam na ni Lord kung ano ang purpose mo sa buhay mo. The problem lang is that you don't know what you have. Tama po ba? Tignan mo yung wallet mo, piso lang yan. Pero lalago yan after 10 days. Yung 500 mo, gawin nating 2.5. De, joke lang. Di ba? Uy, sinong nabudol nun? Nabudol din ako niyan. Kala nyo, tila 5,000 ata yun. Sabi sa akin, alam nyo naman ng mama nyo, madaling mabudol, madaling maniwala. May binili akong oven, second hand. Ang sabi, 5,000. Actually, hindi siya oven, chiller. Ang sabi nung seller, 5,000 lang. Sabi ko, uy, good price. Kasi ang brand new nung chiller na yun na maliit is naglalaro between 30,000 to 40,000. Tapos yung ano niya, yung talagang sinulat niya, rush sale, kasi nagsara na po ang cafe namin. E di ako naman, hulog na hulog sa patibong. Sabi ko, ako na po kukuha. Chinat ko yung nagsisell.
Sabi ko, ma'am, available pa po ba yung chiller? Ang sabi ba naman sa akin, talagang works of the devil eh. Talagang, i-divert niya yung attention mo eh. Sabi ba naman sa akin nung kachat ko, ma'am, 3 po kayong nag-aagawan, unahan na lang po kung sinong unang magbabayad. O di ako naman, ha? Sabi ko, tatay, kailangan na natin i-transfer to, 5,000, i-transfer mo na dyan sa account na yan. Pambihira. Nabudol po tayo dun, mga kapatid. Sumakit yung ulo ko. Sabi ni tatay sa akin, sigurado ka bang legit yan? Ako, oo, bilhin mo na, 5,000 na lang, sayang. Diyos ko po, Lord, sorry po. Sabi ko, nung kukunin na namin yung chiller, yung address na binigay niya, wala. Tapos nung titignan ko yung conversation namin, blinak na niya ako. 'Di ba? Nabudol lang mama niyo. Ang saklap. And sometimes what we ask for, yun ang ginagamit ni Lord to teach us. And I tell you, naging big lesson siya sa akin ngayon. Hindi na ako basta-basta naniniwala. Pero naniniwala ako kay Lord. Amen. Ibig sabihin, it's a proof na tayo is ang kaaway nasa paligid lang. Na kahit na alam natin na anak tayo ng Diyos, pero ang kaaway nandyan. And sometimes, the more na lumalapit tayo kay Lord, ang works ni Satanas nakikipagsabay din. Pero mas malaki ang move ni Lord. Amen? Even si Satan, hindi niya kayang pigilan nun. Amen? So my question is, what do you have? Meron kang mantika sa bahay? Meron kang arena? Meron ka pang frozen na pork dyan na 3 buwan mo nang hindi ginagalaw? Kapatid, baka kailangan mo lang ibenta yan. Yan ang magsisilbing breakthrough sa'yo. Homemade longganisa. Umorder ho kayo ng longganisa kay Ate Rayhan. Joke lang. I tell you, yung bagay na hindi nyo pinapansin sa bahay, baka yan ang magdadala ng breakthrough sa'yo. Amen. Sige, palakpakan natin, Panginoon. Di ba? Ang dami po nating kapatid dito na nasa bahay lang ang solusyon. Marami kang ukay. Marami kang damit na hindi ginagamit. Nandito po si Sister Kay. Oh, di ba? We are here to be a blessing to others. Amen po ba? Gusto niyo ng videographer, gusto niyo ng photographer, meron po tayong multimedia team. Di ba? Gusto niyo ng live performance sa kasal niyo, meron tayong music band dito. Oh, di ba? Gusto niyo magpa-check ng mata. Oh, alam niyo na. Kay mama. Sige, palakpakan. Di ba? Actually, what we need, what you have is already here. What we need is here already. We are just too blind to see. Bulag-bulagan lang tayo masyado. Hindi natin nakikita kung ano yung binibigay natin ni Lord kasi masyado tayong consumed ng kakulangan sa buhay natin. Diba? May isa pa, kailangan nyo magpa-repair ng electronics. Nandyan si Kuya Melchor. Oh. Kailangan nyo magpadala sa LBC. Nandyan si Ate Lalin. Oh. Kailangan nyo umorder ng baked products. Nandyan si Kuya Roy. Oh. Di ba? What more? Wala nang maisip na example eh. Di ba? Look around you. Church, come on. Look around you. Tignan nyo yung mga itsura ng mga katabi nyo. Hindi nyo ba alam na breakthrough yan? Oh. Nakaka-relate eh, no? Dati, ano lang yan eh, uuhugin eh, lalakad-lakad dito, uhugin. Ngayon, nagsaserve na sa church. O, diba? Sige po. Palakpak ang mga uhugin dati. Shout amen kung uhugin ka dati. Amen! Diba? Ganon din ako eh, kala nyo kayo lang. O, diba? Diba? Isn't it wonderful? Isn't it amazing? Na lahat ng kailangan natin narito na. Tayo lang ang nagwawala. Diba? Grabe no, nasa 2nd verse pa lang tayo pero ang dami ng revelation ni Lord. Amen? So 2nd verse, sabi ni Elisha sa widow, what do you have? Anong meron ka? Ang sabi ng babae, pakibasa, 1, 2, 3, go! Nothing at all except a small jar of olive oil. Diba? Ang sabi ni Elisha, what do you have? Elisha, tulungan mo naman ako, pautangin mo naman ako. Tapos sasabihin ni Elisha, o sige, ano bang meron ka? Di ba weird? But what did the widow said? Ano sabi niya? Nothing. Nothing. Sa paningin niya, wala. Pero meron pala siyang small jar of olive oil. Now, when you say nothing, it means wala, right? Di ba? Now, kung titignan natin, sabi dito,
Wala po ako eh. Kumbaga, sa panahon ngayon, Mayor, ganito po ang nangyari. Ikaw pa yung galit eh, no? Mayor, kaya nga ako lumalapit sa'yo para tulungan mo ko. Kasi sa totoo lang, nabenta ko na yung rep ko, nabenta ko na yung toaster ko, yung electric pan namin, yung kama namin, pati inidoro namin, nabenta ko na. Oh, tapos tatanungin mo ko kung anong meron ako. Di ba? Sabi doon, pero meron ako small jar of olive oil lang. And I tell you, that small jar of olive oil, sa panahon nung araw, it's a basic necessity. Ang olive oil nung araw, basic necessity yan. Bakit? Kasi yan yung ginagamit nila sa pagluluto. Basic. Di ba? Pero did you know that olive oil is so important for them? Yan din ang ginagamit nila pang moisturize ng balat. O di ba? Panibagong revelation na naman. Mamaya, pag uwi nyo, pwede kayong mag-lotion ng olive oil. Organic pa. Mahal nga lang. Di ba? And nung araw, ang olive oil, they use it to heal their wounds. Ganun kahalaga ang olive oil nung araw. Tapos sasabihin lang ng babae nating, but here is the reality. Sabi ng babae nating, but in reality, meron. Di ba? Pero meron. Di ba? Kaya ang tanong, what do you have? Sometimes na-overlook natin, wala eh. Wala pa akong puhunan, hindi pa nagbabayad ng utang sa akin si Kumari. Kaya hindi pa ako makakapagbigay ng tithes. Di ba? Wala pa yung sweldo ko eh. Pag nanalo ako sa loto, yun talaga, magbibigay ako 2 milyon. Gusto kong kurutin, yun ang piso, yung ang 20, di mo madukot sa wallet mo 2 million pa kaya. Joke lang. Di ba? And sometimes, yun yung nagpapagalaw sa atin. We thought na nothing, pero meron pala. Yun pala na na-overlook natin, yun pala yung gagamitin ni Lord for your breakthrough. Amen po ba? Can we declare that? I have nothing. I have nothing. But I have God. Amen. Sige. Palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Sabi dito, ang mighty, because the mighty move of God ay nagsisimula with what you have, with the basic needs that you have. Now, kung titignan natin yung widow, parang sa nanay natin, di ba? Sabi na, anong meron ka? Wala. Parang si nanay mo, di ba? Nay, titignan mo, Nay, pahingin pambiling sapatos. Ay, wala akong pera. Nay, pahingin akong pambili ng bag. Ay, wala akong pera. Pero nakikita mo, nag-check out. Na-joke lang. Hindi, ibig ko sabihin, ganyan ang mga nanay natin, di ba? Sa tatay hindi, pero sa nanay minsan ganon. Ay, wala akong pera. Pero you know what God revealed in me? Yung nothing na sinasabi nung widow woman, meron akong nothing, pero ang meron na lang ako dito ay yung natitira ko for basic necessity. Ibig sabihin, wala na siya for pleasure. Di ba? Kaya tayo minsan, pag humihingi tayo sa nanay natin, Nay, pahingin ka to, ay hindi, wala akong pera. Pero nakikita nyo, si nanay bumibili ng bigas, bumibili ng itlog, bumibili ng pang-ulam, bumibili ng pagkain mo. Because that is your necessity. That is our basic necessity. And sometimes, sa paningin natin, we thought na ang basic necessity ay wala lang. But in reality, pagpapala yan ng Panginoon. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Sasabihin mong wala ka, nakakain ka nga eh. Sasabihin mong malayo ang nakarating ka nga eh. In any means, diba? Sabihin mo wala kang pamasahe, nandito ka nga eh. Ibig sabihin, pinagpapala ka ni Lord kasi nakarating ka sa pupuntahan mo. Diba? Tama po ba? Minsan we need to check our life. Let me tell you this. No, I'm sorry for the word. But let me tell you this, kapatid, nagsubukan mo na bang i-inventory ang buhay mo? Diba? Try to inventory your life. Meron ka ba nito? Meron ka ba niyan? Wala ka ba nito? Wala ka ba nito? But I tell you, isa lang ang maiiwan sa inventory mo. God alone can cover all our needs. Amen po ba? Yung akala natin na wala, ay meron sa mata ng Panginoon. Yung talent mo, yung gifts mo, binigay yan sa'yo ni Lord for you to grow, for you to multiply. Amen po ba? Kaya wag mo sasabihin you are nothing because you are what you believe you are. Diba? Kaya wag mo sasabihin nyo sa asawa mo na hayop ka.
Baka paniwalaan ka, makita mo, tumatahol na lang yun. Na joke lang. Di ba kasi, you are what you believe you are. Ang mindset mo, it will manifest kung ano ang tumatakbo sa utak mo. Pero kung si Lord ang nasa utak mo at nasa puso mo, then you will become godly. You will become loving. You will become respectful. Kahit na ilang ulit ka pang lumampaso dyan, if you are with God, then you are with God. Period. No questions asked. Amen po ba? Kaya tignan mo yung katabi mo, baka nagiging aso na, ha? Baka nagiging wolf na, gumaganon-ganon na. Di ba? Ang goldfish, binigyan ng hasang para lumangoy. Ang ibon, binigyan ng wings para lumipad. Ang tao, binigyan ng utak para mag-isip. Di ba? Binigyan tayo ng puso ni Lord so that hindi lang puro utak ang pinapagana, may kasamang pagmamahal, may kasamang emotion, may kasamang conviction. Amen po ba? Amen. Shout amen. Hindi po ako galit. Yan. Binubuhos ko lang kasi birthday ko eh. Sabi ko kay Lord, alam nyo, bihira ako makatanggap ng regalo, pero size 7, pwede na po. Yan. I don't receive. Pag cake, okay na sa akin yung caramel. Tapos sa t-shirt, hindi po ako nagsusuot ng medium, large. De joke lang, pinapatawa ko lang kayo. Sabi ko kay Lord, I don't know kung paano to nangyari. Dati pa attend lang po kami ng church eh. Pag ganun-ganun lang kami. Nahihiya pa kaming magtaas ng kamay. Nahihiya pa kami magtaas. Dati, if you remember, thank you po. If you remember, no, nung bago kami dito sa church, talagang ganun-ganun lang kami. Parang hiyang-hiya kami kasi feeling ko lahat ng mga tao sa church mababait at saka mga banal. Pero, you know, what God revealed in me, hindi pala banal ang mga tao, kundi we are composed of sinners who needs a Savior. Amen po ba? Amen. You are what you believe you are. Dati paupo-upo lang kami, ngayon, akalain mo, ginagamit na tayo ni Lord, di ba? Praise God. To God be the glory. Amen po ba? Okay, verse 4. Ayan, 3 to 4 na. Ayan. So, sabi dito, go to your neighbors and borrow as many empty jars as you can. Elisha told her, then you and your sons go into the house, close the door, and start pouring oil into the jars. Set each one aside as soon as it is full. So sabi dito, humihingi tayo ng tulong kay Lord. Humihingi ka ng tulong kay Elisha. Kung tutuusin, kung pinautang lang siya ni Elisha, tapos na yung problema niya. Pero ang sabi sa kanya ni Elisha, sige. Sabi niya, umuwi ka sa inyo. Yan. Mangolekta ka ng jar sa kapitbahay mo. Total, oil lang naman ang meron ka. Siguro ko ako yun, Ako, manghihiram. Yun nga yung inuutangan ko. Tapos manghihiram pa ako ng mga lalagyanan doon. Di ba ang awkward? Di ba sometimes God instruct us to do the impossible. Sometimes God instruct us to do what we do not want to do. Amen? Bakit? Because kadalasan hindi talaga natin naiintindihan kung paano kumilos si Lord sa buhay natin. Because God moves mightily in a very mysterious ways that hindi natin maintindihan, pero ang katotohanan, ang tinitignan lang ni Lord is kung susunod tayo. Amen po ba? Kumbaga, tinetesting lang tayo ni Lord. Kasama yan sa pagiging Kristiyano. Na-testing na rin po ba kayo? Di ba? Now, I want you to think, no? Siguro, ngayon, at this very moment, have you thought of your past experience na na-test talaga ni Lord yung faith nyo? Na na-test talaga ni Lord yung obedience nyo? Have you tried that? Have you experienced that? Shout amen if you do. Amen. You see? Lahat tayo, we experience testing. Nobody is excused. Because God moves in very mysterious ways, in very small ways, that we cannot even comprehend. Na at the end of the day, kapag tayo ay sumunod, then blessing will follow. Amen po ba? Kaya sabi sa verse 5, so the woman went into her house with her sons, closed the door, took the small jar of olive oil, and poured oil into the jars as her sons brought them to her.
Now, I highlighted here, poured oil into the jars. Di ba? Kung i-analyze natin, poured oil, binuhos yung oil. Kung tutuusin, yung small jar siguro mga ganito lang kalaki. Siguro sinlaki lang siya ng dato puti suka na maliit. Kasi small daw di ba? And kung titignan natin, ilang jars daw yung nalagyan ng olive oil? There is no definite number, pero jars. It's plural form, may S. So, ibig sabihin, maraming jar yung napuno. And what God impressed me in here is that, doon sa pagpour niya ng oil, there is multiplication. Di ba? Naniniwala ba kayo that what you have, even the smallest, God can multiply that. All we have to do is to obey and submit. Sabihin mo nga sa katabi mo, obey and submit daw. With topic. Di ba? Alam nyo, reading the scripture, sa umpisa, alam mo parang binasa mo lang. Pero if we study the words, yung talagang context, it's deeper than we thought. God can multiply what we have. It is very evident from the Old Testament even to the New Testament. Naalala nyo pa, yung minultiply ni Jesus Christ, pinakain niya yung multitudes, 5,000, right? Saan nanggaling yon? 5 loaves and 2 fish. Kasi sabi ni Jesus, what do you have? Sinong apostle yung nagsasalita doon? Lord, papakainin natin yung mga tao. Tapos sabi ni Lord Jesus Christ, ikaw magpakain. Diba? So ang tanong, what do you have? Lord, we found a child here, a little boy, with 5 loaves of bread and 2 fishes. And what did God do? He multiplied. Same thing to the Old Testament. Merong small jar of olive oil, yung babae, and what did God do? He multiplied. Same pattern, same principle from the Old Testament to New Testament. Kailangan we give what we have so that God can multiply it. Amen po ba? Sige. Tanungin mo yung katabi mo, anong meron ka ngayon? Meron lang akong kape at saka baso. Pwede na natin itong ibenta. Di ba? Nagigets po? And multiplication can only happen through our calling. Yan. I know you are familiar. Tayo bilang mga Kristiyano, we know in our hearts that we have a calling. Right? Di ba? Ang sabi, there are 2 kinds of calling. Meron 2 klase ng calling. We have the specific calling and the generic calling. Now, what is specific calling? When you say specific calling, ito yung personal gift ni Lord for you. Ito yung talent mo. Di ba? If you have a talent to sing, if you have the talent na tumugtog ng instrument, you have a gift for speaking, you have a gift for financing, you have a gift for teaching, you have a gift for cooking, for baking. That is your specific calling. And sometimes, yung specific calling natin, yan yung ginagamit natin sa church. Right? Di ba? Kasi nilalagay tayo ni Lord sa kung saan tayo dapat nakalagay. Kasi that is our calling. Now, what about the generic calling? What is the generic calling of Christians? Sige nga. Sige nga, quiz. What is the generic calling of Christians? Anyone? Yung mga naka-attend ng first service, walang sasagot ha. Hindi, joke. What is the generic calling of Christians? Praise Jesus. Eto, the generic call of us Christians is to win souls. Win souls. Soul winning. Right? And ito ang nakakalungkot. Hindi kasi makakapag-multiply kung hindi natin gagamitin yung specific calling natin. Kung palagi tayong naka-concentrate sa specific calling. Kasi sometimes, you are too busy. This is so sad. Nakakalungkot. Sometimes, aminin man natin or hindi. But I'm sorry for the term. Sometimes, masyado na tayong busy sa ministry that we forget to win souls. Di ba? Every ministry, every family is a ministry. Every workplace is a ministry. Every school is a ministry. Every gathering is a ministry. And sa isang family ministry, ang leader dyan is ang ating tatay. Amen po ba? Kaya my dear fathers, let me tell you this. The scriptures is God breath. It's life.
Kaya tayo bilang mga magulang, we need to teach the scriptures to our children. Bakit? Because the scripture is God and God is life. Nagigets nyo? Kung hindi natin tuturuan ng ating mga anak, anong buhay ang ibibigay natin sa kanila? Amen po ba? Every family is a ministry. Every scripture is life. So speak life. Speak God. Speak Jesus. Amen po ba? Shout amen if you agree. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Diba? And nakakalungkot, sometimes ganun ang nangyayari. I don't know kung nauobserbahan nyo, pero sometimes masyado na tayong consumed dun sa trabaho natin sa church, sa labas, sa school, pero yung pag-win ng souls, yun ang nane-neglect natin. Diba? And naniniwala ako, etong church na to, this is a product of calling. Hindi ng specific, kundi ng generic calling. Because merong mga members, kayo po yun, who entirely shared the gospel, the salvation. Kaya may mga kaluluwang naliligtas. May mga new souls na pumupunta dito because God used you. Hindi ako, hindi si pastor, hindi si pastora, pero kayo mismo, you are the vessel. You are the church. You are the ministry. We need to bring the light doon sa mga taong puno ng kadiliman. Amen po ba? With conviction. Amen. Amen. Kaya naman sabi, bakit we need to multiply? Sabi sa Matthew 28:19-20. Therefore, sabi ni Jesus Christ, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. God commanded us to multiply. Ang sabi sa Matthew, make disciples, multiply. What you have, your gifts, your talent, multiply. Basic. Hindi mo kailangan ng bagong cellphone. Hindi mo kailangan ng maraming pera para makapag-share ng word. Kahit total stranger pa yan, if you feel in your heart na ipag-pray mo, simple prayer lang, God can multiply. Make disciples. Amen? Obey everything. Sabi ni Lord, sumunod ka. Kung anong sinabi ko, sumunod ka. Wala kang ibang titignan. Yes, maraming challenges sa paligid mo, but obey what I say. Because surely, God will be with you always. Amen po ba? Ang ganda, no? Kanina, ganito. But kung i-isolate natin, eto pala yung pinapagawa ni Lord sa atin. We need to multiply through our calling with the basic that we have. Amen? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Naiintindihan po ba? Gusto niyo po bang Englishin ko pa? You know, God said in the scripture that we need to multiply and we need to obey. Talagang nag-English no? Joke lang. Okay. Now, the basic ingredient is obedience, mga ate, mga kuya. Yung akala natin na yung konti nating pagsunod kay Lord ay walang nangyayari. Well, I'm sorry to tell you, sa paningin ng tao, wala lang yan. Pero sa paningin ni Lord, malaki yan. May impact yan. Yung ginagawa mo na hindi nakikita ng tao, nakikita yan ng Panginoon. Diba? If we obey and then we submit, mas malaki pa yung ibibigay ni Lord sa atin. Kasi tinitignan lang ni Lord, do we have an obedient heart? Do we have a humble heart? Amen po ba? Kaya sana tumatak sa isip natin, obedience. Simple lang, sumunod ka sa magulang mo. Sumunod ka sa teacher mo. Sumunod ka sa seniors mo. Because alam nila kung ano ang makakabuti sa iyo. Amen po ba? Because sometimes when we do not obey, yun pa, hindi sometimes most of the time, if we do not obey, yun pa ang ikakapahamak natin. Baka ikamatay pa natin. Amen po ba? And if ever I think of this, God is truly just. God is a just God. Shout amen if you agree. God is a just God. Amen. God is a merciful God. Amen. God ay mahabaging God. Merciful. Okay. Maawain. Amen.
Now, here is the truth. Our God is a just God. Bakit? Kailangang parusahan kung sino ang nararapat parusahan, right? And what is the wages of sin? Kamatayan. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, dahil sa habag at kaawaan ng Panginoon, buhay pa rin tayo. Diba? Kasi kung tayo nagkasala, at kung ang Diyos natin ay talagang just God siya at this very moment, lahat tayo patay na. Naiintindihan nyo? Nagigets? Ang paghuhukom, hindi pa ngayon, pero pag humarap tayo sa Diyos, doon pa lang niya tayo i-judge. Kaya, kung tayo po ay may pinagdadaanan, kung meron man tayong kamalian na nagagawa sa ating buhay, huwag niyong isipin na paparusahan tayo ni Lord. Remember, mas mabigat ang kahabagan ng Panginoon sa atin. The greater our sin is, mas malaki ang pagmamahal at ang mercy ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Diba? Tingnan mo yung katabi mo, buhay pa. Oh. Kasi diba, na-realize ko lang. Kasi kung talagang ma-justice ang Panginoon, kung talagang, ano ba Tagalog ng justice? Hustisya. Yan, ano ba naman? Hindi talaga ako marunong magtagalog. Ano ba? Sorry naman po. Okay. Kung talagang totoo naman, may hustisya po talaga si Lord. Hindi pa ngayon. Pagharap natin sa Kanya. Pero kung talagang effective, kung e-effect lang ang hustisya ni Lord ngayon, patay na tayo dapat. Pero God sent Jesus Christ. Siya ang nag-redeem sa ating lahat. Kaya tayo ay nabubuhay pa. Amen? Shout amen. Amen. Okay. Now, sabi nung ni Elisha, isalin mo lahat ng olive oil mo sa lahat ng jaryo bote na nakolekta mo. And sometimes this is the truth. Sometimes all we need is the little jar of olive oil in our life. Sometimes all we need is time, 'di ba? Wala kang oras, bigyan mo ng oras kahit 30 minutes lang sa anak mo, sa pamilya mo. Sometimes ang kailangan lang natin kung ano yung talents na binigay sa atin. And sometimes naniniwala ba kayo anong puhunan mo? Pag nagnegosyo ka, anong puhunan mo? Do you believe sa puhunan ng pagod? 'Di ba? It's evident. Ay, ako, wala man akong puhunan ng pera ko, 5,000 lang, pero ang puhunan ko talaga pagod. Yun lang. It's enough already. It's in you already. Hindi mo kailangan ng maraming resources. It's in you dahil pinanganak ka, nilagay ka ni Lord sa sitwasyon na yan. And God wants you to see that. Amen po ba? Yan. The next week mag-olive oil. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So next week, bibili na ako ng olive oil talaga. Okay. Naiintindihan, nakakasunod. Praise God. So verse 6. So when they had filled all the jars, she asked if there were any more. That was the last one. One of her sons answered, and the olive oil stopped flowing. Diba? It stopped flowing, tumigil. And which made me realize, my dear brothers and sisters, si Lord, gusto niya tayong pagpalain eh. Ang problema lang, hindi pa tayo ready sa overflow. Amen? Di ba? God wants to bless us. Now, the question is, are we ready for the overflow? Are we ready? Tanungin mo yung katabi mo, handa ka na bang umapaw? Umapaw sa pagmamahal ng Panginoon. Are you ready nang umapaw sa pagpapala ng Panginoon? Kapag umapaw yan, i-share mo sa katabi mo. I-share mo sa kapatid mo. Amen po ba? Kasi the container, actually we are the container. Si Lord, nandyan lang to bless us eh. Ang problema, hindi natin nakikita. Ang problema, hindi tayo ready. Why? Because God wants to bless us if we are ready, when our hearts is ready. Because God wants us to be the steward of His blessing. Hindi lang basta ka tumanggap ng pagpapala, kundi ikaw ang tagapamahala ng pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? So are we ready to overflow? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Last verse. Nagigets? Diba? It's the basic. Basic lang pero nane-neglect natin. Diba? And how I wish, lalo na sa panahon ngayon, how I pray na sana bumalik yung dating basic. Diba? Kasi iba ng panahon ngayon eh.
lahat na naka-social media. And I tell you, ang social media, yes, it's good, pero sometimes nagiging lason na rin. Nagiging salot na rin siya. Honestly speaking, I'm sorry for the word. I am not ashamed to tell those words because that is the truth. Diba? Ayaw nating sabihin kasi sometimes we want to hear the sounds that are beautiful to our ears. But the truth is, masakit talaga. Whether we like it or not, social media, yes, very influential, very informative. But we have to use it wisely. Kasi kay Lord din galing yan. It depends kung paano natin siya gagamitin. And sad to say, ang daming nahuhulog sa patibong ng social media. Please, mga ate, mga kuya, kabataan, huwag niyong ubusin ang buhay niyo sa pag-cellphone lang. Hindi po tayo ginawa ni Lord para mag-cellphone ng mag-cellphone. Binigyan kayo ni Lord ng gift, gamitin niyo, i-develop niyo. This is the time. Kayo mga teenagers, talagang pinagalitan niyo. Kayo mga teenagers kayo, ha? Pinagalitan. This is the time where you hone your skills, where you develop your skills, your talent. Huwag niyo ubusin sa pag-cellphone, pati pagpupuyat. Amen po ba? Oh, sometimes kahit hindi teenager, ganun din. Napupuyat sa kaka-games. Amen. Okay, verse 7. Sabi dito, she went back to Elisha the prophet who said to her, sell the olive oil and pay your debts and there will be enough money left over for you and your sons. Yun naman pala, Elisha. Ikaw talaga, Elisha. Hindi pa sinabi ni Elisha na, ibebenta ko pala. Sana sinabi mo na kanina. Hindi, joke lang. Sabi dito, sell the olive oil and pay all your debts and there will be enough money left over for you and your sons to live on. You see? Ibebenta niya pala dahil doon sa small jar of olive oil, they had enough to live on. Now, if you're going to analyze, it sounds like the widow woman became stable. Because of the smallest act na ginawa niya, yung maliit na olive oil, na jar ng olive oil, sinunod niya yung sinabi ni Elisha. And what happened? The not enough became more than enough to live on. Scripture ang nagsabi niyan. Sige po, palakpakan natin ito. So what happened? Yung not enough mo, give it to God. Because God can make it more than enough for you to live on. You have a life. Hindi ka patay. Buhay ka. Pero sometimes, yung spirito natin ang namamatay. Kaya we have to check the inventory of our hearts, of our body, of our soul. Because merong malaking pangako ang Panginoon sa atin. And God wants us to claim that. Gusto ni Lord makarating tayo doon. Gusto ni Lord gawin natin yung part natin. Amen po ba? Amen. Enough to live on. Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya which made me realize God's mighty move, it starts with the little things. Yan. Kaya yung katabi mo, wag mo mamaliitin yan. Mukha lang maliit. Parang si Ate Tenten, ang liit yan, pero 10 years after, talagang baka pang COG Dasma na ang datingan ng boses nito ni Ate Tenten. Oh, walang masama. Amen? Di ba? Itong liit kong to, baka di nyo nalalaman. Captain Ball to ng volleyball nung araw. Yan na naman. Birthday ko na, pagbigyan nyo naman. And then, joke lang. Di ba? Huwag nating maliitin yung mga bagay na akala natin wala lang. Yung mga bagay po na ginagawa natin, my dear brothers and sisters, sa tagal ng panahon na we keep on obeying God, we keep on studying His words, we keep on attending the ministry, the church, we keep on giving our tithes, huwag mong maliitin yan. Nasa proseso ka pa. Because once God made His promise, He will make sure that it will not become unfruitful. Sisiguraduhin ni Lord na magbubunga ka, nalalago ka, at gagamitin ka niya ng pangmalakasan. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ng Panginoon. Diba? Which made me realize, no, sa amin, sa young adult ministry, talagang, praise God, kasi sa young adult ministry, dumadami na rin po kami. Nag-umpisa lang sa kaunti, pero ngayon, linggo-linggo, nagkikita po kami. Linggo-linggo, nag-uusap kami. Linggo-linggo, nagpapalakasan kami kay Lord. Because small things, no? Ang malaking pagpapala, the mighty move of God,
Start with small things. Naalala ko tuloy si Kuya Roy tsaka si Kuya Mike. Hindi, joke lang. Di ba si Kuya Mike, yung malaki tao si Kuya Roy? Pero tignan nyo naman, ngayon, active sila sa ministry. Dati, pag ganun-ganun lang. Ngayon, ganun-ganun na sila. Di ba? Di ba? Tignan mo yung katabi mo. Dati, ganun-ganun lang yan mag-praise and worship. Ngayon, ganun na. Bakit? Hindi na siya nahihiya kasi naranasan niya ang tunay na pagpapala ng Panginoon. Amen? Kaya kung yung katabi nyo sounds desperate, halimbawa, naiinis kayo kasi taas ng kamay, sa sobrang pagtaas ng kamay, natamaan na yung mukha mong gano'n. Pagbigyan nyo na, kayo naman. Desperado eh. I don't know about you, but I am desperate. I am desperate to experience God miracles. Diba? May miracle si Lord, pero sometimes hindi natin nakikita. But I am desperate. Kung nahihiya kang itaas ang kamay mo, bahala ka dyan. Basta ako, itataas ko pati paa. Oh. Joke lang. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Napakaganda ng mensahe ng Panginoon. Kaya naman, sabi dito, sa 1 Corinthians 1:27, God chose what is foolish in the world to shame the wise. Hindi pinipili ni Lord yung magagaling, hindi pinipili ni Lord yung mayayaman, hindi pinipili ni Lord yung mayayabang. He chose the unrighteous because doon kikilos ang miracle ni Lord. God chose what is weak in the world to shame the strong. Kaya kung sa tingin mo, ikaw ay maliit ngayon, wala ka pang accomplishments, wala ka pang na-achieve sa buhay mo, well, don't think like that, I tell you. Don't you ever dare think na wala kang na-achieve sa buhay mo. Dati nasa loob ka lang ng tiyan ng nanay mo. Ngayon, ayan na, malaki ka na. Di ba? Dati, yung trabaho na ginagawa mo ngayon, pinagpe-pray mo lang yan. Ngayon, promoted ka na. Dati, yung negosyo na hinihingi mo kay Lord, pinagpe-pray mo lang. Don't you ever think na wala ka lang? Because God made us unique. God gave us our gifts, and it's for us to use it. Lahat ng gift na meron tayo, kailangan ginagamit. Have you noticed why the word here is in the word heart? Because God is going to check our hearts. God is going to check our hearts. Now, have you noticed yung salitang here ay nasa salitang heart? Because kailangan makinig ng puso natin sa salita ng Diyos. Why? Because you are the container. We are the container. God is prepared to bless us, pero tayo ang hindi prepared. So be prepared, multiply, make disciples, share the word. Use your talents, use your gifts to honor God. Mga nanay, akala natin, pagod na tayo sa trabahong bahay, pero hindi natin alam. Nagiging consistent tayo, pero one day, yung mga anak natin na inaalagaan natin, sila ang magdadala ng change sa mundong ito. Kaya don't you ever think, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Kaya mga ate, mga kuya, mga anak, hayaan nyo lang si nanay nyo kung talak ng talak. Minsan parang sirena na, no? Wag nyong, anong tawag nun? Wag nyong maliitin, wag nyong walain. Because your mother, your parents loved us so much. And sa sobrang protection na binibigay nila sa atin, ayaw nilang maranasan nyo yung naranasan nila before. Amen po ba? Kaya naman, my dear brothers and sisters, tignan mo yung katabi mo. And tell him, you are the container. Sa'yo dadaloy ang pagpapala ng Panginoon. Now, are we ready to receive God's blessing right now? Are we ready? Okay, tayo po ay magsitayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, my dear brothers and sisters, I encourage you, let us sing this song with conviction. Alam ko you are familiar with the song already, pero subukan nating namnamin yung lyrics.
too small in my eyes. Oh Lord, forgive me. And I have believed in a lie. Yes, we are a victim. We have believed in a lie. Lord, I admit, minsan minamaliit kita, Panginoon, but you are the only one who is able to help me, Panginoon. And Lord, I pray, open our spiritual eyes, Panginoon. Hear my heart and show yourself strong. And in my eyes and with my song, oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified.
Lord, may your presence be magnified upon us, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran, Lord, sa aming mga pagkakasala. Most of the time, we overlook kung ano po yung binibigay ninyo sa amin. And most of the time, Lord, nasa harap na namin, Panginoon. Nasa harap ka na namin. But yet, we keep on running from your presence, Panginoon. Lord, thank you for your word. That small things matter to you, Panginoon. Lord, nane-neglect man namin yung mga responsibilidad namin sa iyo. Hindi man namin nakikita ang mighty move mo sa buhay namin. But Lord, thank you for reminding us, Panginoon, in this church right now. We invite you, Holy Spirit. Be with us, Holy Spirit. And I don't know, Lord, kung ano man pong pinagdadaanan ng bawat kapatiran ko ngayon, Panginoon. Lord, you know our hearts. You know their hearts. You know their desire, Panginoon. And I pray, Lord, nawa, Lord, kung ano man po yung hinihingi namin, kung ano man po yung pinagdadasal namin, you will overflow us with your blessing, with your mighty move. In Jesus' name, Panginoon. Kaya naman, Lord, yes, we are small, we are little, but you are a big God, Panginoon. Walang maliit sa'yo. Lahat kaya mong i-multiply, Panginoon. Even the tiniest na meron kami, kaya mong i-multiply, Panginoon. And I encourage you, my dear brothers and sisters, pwede ba natin itaas ang ating mga kamay? Let's sing it again with conviction. Be magnified, O Lord. Be magnified. You are highly exalted. Give it to God. Give it to God right now. You say it. You utter it. Sabihin mo, kapatid. There is power in declaration. Let us claim the promises of God in our lives. Nasa atin na. Nasa iyo na. There is
Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Lord, we desire to overflow because sabi mo nga, Lord, we are the container po, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, for you to open our spiritual eyes, Panginoon. Hindi namin nakikita, Lord, na nandyan lang po kayo, na nandyan lang po ang pagpapala ninyo. Thank you, Lord, for making us your child. Thank you, Lord, that you are magnified in our lives. Maraming salamat po sa presensya ninyo, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Oh, in Jesus' name, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, kung may pinagdadaanan mo po ang mga kapatid ko ngayon. And Lord, we thank you for the testing, for the pain, for the discouragement na na-experience namin, Panginoon, because indeed, kinapulutan po namin ito ng lesson. And I pray nawa, Panginoon, ang mga salita ninyo namin narinig, ito po ay malakaran namin, Lord, at mabaon po namin sa darating na linggo. Maraming salamat, Lord. We claim that small things, that your mighty move start with small things, Panginoon. Maraming salamat po. We give you, Lord Jesus, the highest praise. We exalt you, Jesus, right now, and we know, we claim your promise that you have a big plan for each and every one of us, a big plan for this church, your conviction, your power, your Holy Spirit flow upon each and every one of us, Panginoon. Once again, Lord, maraming salamat po for your mighty move right now. To you belong all the praise, honor, and glory. Everybody will shout! Lahat ba ay na-bless? Okay. Yaps, wag mo nang upo. Hinihingal ako. Okay. God is great. Have you felt His presence? And sometimes when we cannot contain it, ibigay mo lang kay Lord. Diba? What we got is all we need. Kaya naman, my dear brothers and sisters, itaas po natin ang ating mga tithes and offering. Lord, narito po kami ngayon, Panginoon. We offer you our tithes and offering, Lord. Lord, this is the best that we got. Ayaw namin bigyan ka, Lord, ng tira-tira. Ayaw namin bigyan ka, Lord, ng kakaunti. Ayaw namin bigyan ka, Lord, ng bawas na, ng kulang na. But accept this offering, Panginoon, because this is the best that we have, that we got from your gifts. And ang pagbibigay ng tithes na ito, Panginoon, is not just about generosity, but it's about our obedience and submission to you, Panginoon. Lord, we give it to you because naniniwala kami that only you have the power to multiply. Gamitin niyo po itong offering namin, Lord, for the advancement of your kingdom. Bonus na lang sa amin, Lord, yung nakakatulog kami ng maayos, nakakakain kami ng masarap, nakakapagtrabaho kami, but Lord, it's all for you. And it's all because of you. Maraming salamat po sa kapatiran ko na narito ngayon. May I speak blessing to each and every one of us. May I speak multiplication for each and every one of us. May I speak healing, power to everyone here in our church. Maraming salamat po. To you belong all the praise, honor, and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.